So what's up sa mga kahombre ko dyan? Makagaga, what's up man na naman niya pala to. At syempre mga kahombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally atin ang matutunghayan ang the biggest animal lover sa balat ng lupa. The biggest content creator, mga kahombre ko. Sayang, content creator ka pa naman. Ang content na yan ang ginawa mo. Nako, the biggest animal cruelty actually sa balat ng social media. Million views, mga kahombre ko. Von Ordona, palakpakan ang putang inang yan San Pablo'y hinahanap mo ba ako sa Facebook? I-follow mo na ako. Ito ang page ko. Sa mga hindi nakasubaybay, meron na tayong dalawang content ukol kay Von Ordona, mga kahombre ko. Last video, tinalakay natin ang pagpapahiya nito kay Wamos ukol sa isang content na pinagbabash ito ng 50 na tao sa isang video. Bakit nga ba natin i-content muli si Von Ordona? Nag-upload ng isang video si Von Ordona kung saan muling nagpa-challenge na naman ito sa isang pool. Ang galing ni Von, mga kahombre ko, sa isang banda. Kasi talagang mapapansin mo siya and he is actually a trend maker, no? Mapamaganda man yan, mapasama, mapapansin mo talaga, mga kahombre ko. Von Ordonya's follower counts, nasa almost 20 million plus subscribers or followers kung ipagsasama nyo po ang Facebook at YouTube, mga kahombre ko. So, napakaraming tao ang nakakapanood ng mga content niya. So, yes, medyo delikado ito, mga kahombre ko. Sa isang part ng challenge, makikita po natin nagbuhos ito ng isang sakong palaka sa swimming pool. My goodness! Dahil lakas ng ulan, ano yun? Simulan na natin ang challenge na to ng 200 pieces ng mga palaka. Napakarami pong palaka. Kung papanoorin mo lang siya, no, parang wala lang, tama, masaya, nakakatawa dahil sa mga reactions ng mga tao na involved at niloko niya or pinrank niya, tama? So, ewan ko, parang wala lang, no? Sa panahon na yan, parang makikita mo na parang wala lang, trip-trip lang, nagtapon lang ng palaka, yun, masaya, nagulat, natakot, iba't ibang klase ng mga reaksyon. Sa ginawang aksyon ni Von Ordona, ayon sa Google, mga kahombre ko, it is not okay to throw frogs into a swimming pool. It is harmful and potentially fatal to the frog because their permeable skin absorbs the chlorine and other chemicals in the pool, which can cause dehydration and chemical poisoning. If you find the frog in your pool, remove it gently, rinse it with dechlorinated water, and release it. So, Google pa lang, crazy na, mga kahombre ko. So, delikado to, Von Ordona, ha? Ang mga palaka ay merong permeable na balat na nangangahulugang sila po ay direktang nakakasipsip dito. Okay, kakaiba yung balat ng palaka. Ang pool chlorine ay isang malakas na chemical na lubhang nakakalason sa kanila at maaaring magdulot ng pagkamatay ng mga ito. Ang chlorine sa tubig ay nagde-dehydrate din ng mga palaka na higit na nag-aambag sa kanilang pagkamatay. Maaaring mukhang malusog ang mga palaka sa tubig, ngunit maaari na silang sumipsip ng nakakamatay na dosis ng chlorine at mamatay ilang oras o araw pagkatapos maialis sa pool. So, sasabihin ng mga tao, kahombre, kinakain naman ng palaka, di ba? Nating mga Pilipino, some of us. Yes! Okay lang naman yon, tama? Iyan ay kasama sa exotic Filipino foods, tama? Ang palaka. Pero,
ibang uri ng palaka po, mga kahombre ko, yung kinakain. Hindi ako sure kung anong palaka yung pinakawalan ni Von, no? So, hindi lahat ng klase ng palaka ay kinakain. Sige, let's benefit on our doubts. Sabihin natin na edible yung palakang pinakawalan ni Von. Pero, we were there and we witnessed kung papaano ni Von inilagay sa danger ang buhay ng mga hayop na iyon. Kasi kapag kinakain mo ang palaka, mga kahombre ko, hindi mo naman yan pinapakitang pinapatay mo, sinasaktan mo, tama? Well, okay na yan, kinain mo, di ba? So, binili mo sa palengke, kinain mo. Eto, mga kahombre ko, na-witness natin kung papaano pahirapan at pwede rin naman na papaano patayin, no, ni Von ang mga palaka. Tama? Kasi yun yung pinakita niya sa video niya. Makikita po natin at mapapansin natin, may iba't iba ring mga tao na involve sa prank video na to, sa challenge na ito, no? Na ipinagtatapon po yung mga palaka dahil sa kaba at sa takot. So yes, malapit na ito sa tinatawag na animal cruelty, which meron pong kaso yan at pasok sa Animal Welfare Act. Para sa mga future vloggers na makakapanood at nakapanood ng video ni Von na umani ng milyon views at para sa mga subscribers niya, yes mga kahombre ko at yes mga fans ni Von, masama po yun. Hindi yan pwedeng gawin. Bahala ka kung gusto mo yan gawin sa sarili mo, no? Mag-isa mo, nang hindi naka-video, nasa sayo na yon. Bahala na, ang Diyos may kapal sayo. Pero yung i-video mo, ipapakita mo mismo sa napakaraming tao na ginagawa mo yon, then pasok po yan sa iba't ibang mga kaso. So, delikado yan, mga kahombre ko. Ayon sa batas natin, hindi po pwede yon. Dahil pasok na pasok po yan sa Animal Welfare Act. Anyway, at hindi rin po nila basta-basta pinaghahagis lang. Marami rin doon na pinaglaruan din po nila yung palaka. Ano ba ang ibig sabihin ng animal cruelty? Cruelty to animals, also called animal abuse, animal neglect, or animal cruelty, is the infliction of suffering or harm by humans upon animals, either by omission or by commission. More narrowly, it can be the causing of harm or suffering for specific achievements, such as killing animals for food or entertainment. Legally, throwing and harming frogs can result in penalties under wildlife protection laws, such as fines or even jail time, depending on the specific species and local regulations. In the Philippines, animal cruelty laws apply, as do specific provisions for the protection of native wildlife like frogs. You should contact the local Department of Environment and National Resources or Bureau of Fisheries and Aquatic Resources to understand the specific laws in your areas, especially regarding native or protected frog species. So, hindi siya pwede. Actually, lumalabas mga kahombre ko na illegal po yung ginawa ni Von. Even for entertainment lang, it doesn't matter. Hindi siya pwedeng gawin. Nabasa na natin. O, eto, magbasa po tayo ng mga comments. No hate, Boss MG. Pero sa iba, kinakatay yan. Then yung ibang maaarte pa, nakakita niyan sa probinsya, sinisipa. Yung iba naman, pinagtitripan, binabagsakan ng hollow blocks. Tingin ko di naman masyadong harsh dito si Von Ordoña sa palaka. Mas harsh pa sa pag-setup niya kay Wamos para harap-harapang laitin. Knowing imposibleng dito maas ang dugo ni Wamos at malabo talaga siyang manalo doon. Para dito sa kahombre natin na ito, no? Sinagot ko naman din to, pero sasagutin kita dito sa YouTube channel natin, no? Una sa lahat, yung nambabagsak ng hollow block, sinisipa, ang palaka, sinabi mo lang yon. Wala siyang patunay. And second, hindi naman kilalang tao yung gumawa niyan. So, at plus, hindi rin recorded. So, hearsay yon. How-shaw yon, kumbaga. Tama? Von Ordoña ay merong 20 million plus followers or subscribers sa YouTube. Pangalawa, napakaraming nakapanood. Milyon. So, in short, maaring gayahin. Total, nakita nila, wow. Pwede pala to, ang daming views, nakakapukaw ng atensyon ng mga tao. Gayahin ko rin kaya.
Do you understand? Yun yung diferensya. Content creator si Von. Kailangan alam niya yung mga consequences ng kanyang mga pinaggagawa. Normal lang po yun, mga kahombre ko. Para sabihin mo na pinagtitripan lang, binabagsakan ng hollow blocks, wala ka namang maipakitang patunay nun eh. Ito kasi, naka-video, naka-publish. Kitang-kita kung papaano ginawa yung animal cruelty sa palaka. For entertainment purposes. Yun yung diferensya. At yun ang motibo kung bakit ito ay maaaring pumasok sa Animal Cruelty or Animal Welfare Act. Pwede naman nila gawin yan challenge na yan. Pero sana sa isang portable pool na lang na walang chlorine at hindi pinaghahagis-agis ang mga palaka. Kasi mapapansin po natin mga kahombre ko na marami namang gumagawang content creator niyan. Pero yung mga content creator po na may utak-utak, no, na hindi basta-basta gumagawa ng mga contents at pinag-iisipan talaga, ginagawa po yan sa isang portable na pool. Tapos walang chlorine yung tubig. So fresh water lang yung gamit. At hindi pinaglalaroan, di pinagbababato. Kumbaga panakot lang. Then different story yon mga kahombre ko pagka ganon. Safe yon pagka ganon. Sa totoo lang, no? Basta hindi lang sinaktan. Sana mga pirana, boss, para may thrill talaga. Napanood ko din kanina yan. Okay lang sana kung kanila yung pool. Paano kung rental lang pala siya? Laking purwisyo niyan sa may-ari. At grabing pagod sa taga-maintain ng resort. Mga utak pala ka makapag-content lang. Isa pa yon mga kahombre ko. Kasi hindi naman sa'yo yung swimming pool. So ngayon, mga kahombre ko, syempre, papaltan yung tubig. Ang laking danyos, no? Kasi sa halip na kada 3 o 4 o 5 visitors yun, papaltan yun. Kasi mamaya niya kung anong sakit ang makuha ng mga magsiswimming doon. And isa pa, hindi ka sure kung matatanggal mo totally lahat yung palaka, mga kahombre ko. Mamaya yan, pumasok yun sa mga butas-butas ng pool, di ba? Yung mga tubo. May mga tubo-tubo doon, di ba? Mga butas na gano'n. Pumasok doon, mamaya may mag-swimming na mga bata, lumabas palaka na matakot. Malunod pa, maaksidente. Nagigets nyo ba? Maaaring kalokohan lang to, no? Pero yung aftermath nito ay hindi po nakakatawa. May mga taong na magugulatin, na biglang pwedeng mamatay. Maraming mga circumstances na hindi natin ine-expect sa mga buhay natin, mga kahombre ko, no? Alam nyo yun? Kaya maaari sana na iniwasan to ni Von, lalo na rental lang yung place for sure. Hindi naman kanya yan. And how sure are you na 100% mong malilinis ang kalat mo? Do you believe in that? Lalo na pala ka, ibabalik mo ba ulit sa sako, tapos ibabalik mo sa pinagbilhan mo? Nah, man. Hindi. Yan talaga ang hirap paniwalaan yan, mga kahombre ko. Okay? This is crazy. This thing is just crazy. Ewan ko. Ang dami nang gumawa niya noon, pero ito halata naman na binili lang or pinahuli for content. Di man lang naisip na pag di nila nahuli yan lahat, dadami populasyon ng palaka sa lugar nila. Saka di man lang kinonsider na toxic din sa aso yan. Oh. So makikita po natin dito na marami din pong mga netizens or marami tayong mga kahombre din na matatalino talaga, no? Na hindi lang basta nakafocus sa isang bagay, kundi nakafocus sa buong argumento. Ang galing nga no? Naisip pa yung aso, yung populasyon, lalaki, di ba? Crazy, gaano katalino na po ang mga netizens nowadays, no? Crazy. Tapos may aso pa sila doon, 'di ba? Buti kinuha niya. Pero grabe pa paano kung nung instance na 'yon kinagat ng aso, wala na, patay na yung aso ni Von. Ang dami mong nilagay sa kapahamakan, sa ginawa, sa simpleng action mo na 'yon. Sana niluto na lang niya tapos kinain niya lahat. Well, yan. Pwede mo tong gawin, no? Niluto at kinain. Pero hindi mo to pwedeng patayin sa camp. Alam nyo naman yan. Kasi meron namang nabibili na sa palengke na malinis na. Kung paano nila ginawa yun, bahala na sila doon. Pero hindi mo na kayo para i-video yun. Kayo, mga kahombre ko, anong masasabi nyo ukol dito sa mga kaganapan na ito? No? Is this okay or is this bad? No? Kasi para sa akin, nakikita ko ito na parang may mistake si Von sa part na to ng kanyang content, no? Para sa akin, no? Pero, man, may magagawa ba tayo? Siyempre, wala. In-upload niya, pinangatawanan niya yung content. So, that's about it, di ba? Ay, kayo, ano masasabi niyo, mga kahombre ko? Curious ako. Is this animal abuse or okay lang ba to for content, trip-trip? Okay ba to mga ganito? Anyway, one lang. Good fucking vibes. Mga putang ina nyo kayo.